Alam ko po sa Ilocano, pinapakain lang ito sa mga baboy. Pwede palang gulayin. Hello, ka-umami! Kakaibang dish naman ang aking masusubukan ngayon na first time lulutuin at matitikman dahil ito daw ay isang Ilongga dish. Anong tawag nyo dito, Tita Mitch? Manok na may ubad ng saging. Manok na may ubad ng saging. Ayan, ito po pala ang aking hipag, si Michelle. Ayan, ipagluluto niya tayo ngayon ng manok na may ubad ng saging. First time kong masusubukan ang ubod. Ubod pala sa amin to, Tita Mitch, ubod. Nakakain pala to. At meron po tayong native chicken at mga sahog dyan. At habang hinahanda ni Tita Mitch to, dahil hindi ko alam ihanda, isasangkot sa naman natin yung ating manok at ihanda ko muna yung ating mga rekado. Ayan, so hihiwain lang daw po ng maninipis na ganyan. Hindi ko pa ito niluto ate sa sa Isabela. Hindi pa nila natikman. Hindi pa sila nakatikim nito. Kasi tumira po si Michelle sa amin sa Isabela. So nakatikim na rin siya ng mga Ilocano food. Pero sa inyo, lagi mong niluluto. Lagi po itong niluluto sa amin. I-hi mo yung mga ka-umami natin na Ilongga. Hi mga kaumami namin dyan na mga Ilonggo. Na maluto kami di kaubad nga may saging. Yan. Ayan, i-follow po pala natin si Michelle, ang aking hipag. Isa po siyang Ilongga na mahilig ding mag-food trip para masubaybayan nyo yung kanyang mga food trip and adventure dito sa Thailand. Actually guys, butangan dapat namon isang munggo or lagyan sana namin ng munggo. Kaso, hindi na kami nakalaga kaya okay na to. Tatanggalin mo yung katas, tita, para mawala ang pait. Yung pakla. Hindi, yung ganito. Yung web Parang niya. sapot-sapot niya. Ayun, Tatanggalin natin yung sapot-sapot. Bawang, luya at sibuyas. Manok, ilagay na po natin. 2 native chicken po ito mga kaumami na maliliit lang naman. Sangkotsahin lang po natin. Maglalagay po tayo ng paminta. Tama ba, Tita Mitch? Maraming paminta. Meron din po tayong tanglad mga kaumami. Pampabango. Ayan, to the rescue po ang aking kapatid dahil mahirap daw palang pigiin. So, yan po yung paraan ni Michelle para matanggal daw po yung parang sapot. Ayan, gumamit siya ng chopstick. Patingin, tita. Pero kaunti lang daw po yung sapot kumpara sa ginagawa nila. Baka ibang klaseng saging yan, no? Or Walang sapot eh. baka bata pa, no? Saka po natin pipigain. Parang sanay na sanay, ah. Okay. Pipigain hanggang mawala yung dagta. Lagyan lang po natin kaunting patis pampalasa. Bango, kaumami. At lalagyan na po natin ng sabaw. Okay na to, tita? Ilalagay na po ni Tita Mitch ang atsuete. Maraming atsuete, pampalinamnam daw at pampaganda ng kulay. Papalambutin lang po natin ito bago ilagay yung saging. Tama ba, tita? Okay. At kailangan nga daw po ng talbos ng sili, yung ating lulutuin. Mabuti na lang, pinaplano ko na hong talbosan itong aming sili para mas dumami yung sanga. Yan. So, napakalambot na po ng ating manok. Lalagyan natin ng Knorr cubes at yung ating Ilalagay na natin yung ating ubod ng saging. Ubad sa amin. Pwede. Ang alam ko po sa Ilocano, pinapakain lang ito sa mga baboy. Pwede palang gulayin. Okay. Sarap to, no, guys? Haluin lang po natin. So, ilang minutes to bago maluto, Tita Mitch? Mga 5 minutes siguro pwede Mga 5 minutes. Na-excite na ako mga kaumami. Sili, pampabango. Ayan, titikman na po ni Tita Mitch kung ano na ang nangyayari sa ating ubod. Ang bango. Ang bango po niya. Matabang pa. So, patis. Pwede. Okay. Asin ate. Tsaka asin. Paminta. Hindi na. Yan. Ang sarap nito. Sa mga kailonggo ko dyan. Yan na mga kaumami. Wow. Chili. Manok na may ubad ng saging. Ayan. Napakalambot po ng pagkakaluto ng ating native. So, perfect talaga siya na native chicken, Tita Mitch. Opo, ate. Sabaw. Tikman ko na muna yung sabaw.
Sarap. Hindi masika. Anong masarap sa Ilonggo? Namit. Namit. Naging masanti. Namiss ko talaga ito, guys. Ang sarap. Kaya naman, guys, overreact na naman ako. Ang sarap. Siyempre, dahil Ilocano tayo, magkakami ako. Sarap ate, no? Sarap. Sarap. Nagustuhan nila, guys. Alam mo yung ubod, malambot, pero para kang may nangunguya na crunchy, ganun. Sarap. Namit, good ah. Namit. Ang lambot. Pag may mga handaan po, pag may mga fiesta sa amon, na lagi diyang niluluto. Piyesta. Oo. Ito talaga yung hinahanap namin sa sa lamesa. Grabe. Parang kinuha mo yung paborito ko. Yung batikulong. Ano nga yan? Sa Tagalog? Batikulon. Batikulong. Dahil paborito niya din, guys. Tunga na lang kami ni ate. Hindi mo. Tunga tayo, hati Tunga tayo. na lang kami. Oo. Hati kami. Ang jambot ng manok. No? Approve po talaga yung mga ganito pag native chicken yung ilalagay. Pero pwede naman kahit hindi. Pwede naman hindi. Pero mas malasa pag native. Lagi na ako magluluto. Sarap na Mabuti ate. na lang, meron dito sa Thailand tindang ubod. Pero hindi ko po alam kung saan nila niluluto. Hindi pa rin nakatikim ang asawa ko ng ubod. Sarap. Ang lambot ng batikulong. Approve ba ate? Super approve. Namit gid ang pagkain ng Ilonggo. Hindi ko to niluto sa Isabela. Sa pamilya po ng asawa ko, hindi ko po to na-try iluto. Kasi yung asawa ko dati, siya yung tagaluto doon. Yes. Yan, hindi ako nakatry magluto ng mga Ilonggo dish doon. Sarap. Ayan, so dito po sa Thailand, meron ding paninda na ubod. Hindi ko lang po alam kung paano nila niluluto o kung saan nila inihahalo. At ayun nga, buti na lang napasyal dito si Michelle, ang aking hipag, na ituro niya sa akin ang ganitong ulam. Napakasarap pala. Narap. Kuha ka pang kanin ng dali. So ayan mga kaumami, kung sa mga katulad kong hindi Ilonggo na hindi alam na inuulam o ginugulay po pala ito, subukan nyo din, napakasarap. I'm sure magugustuhan nyo rin. Bawal ang mag-diet pag ito yung ulam. Kuha pa tayong kanin. Tara. Kulang.